So mga bagay at mga sikreto na dapat mong malaman kung papaano ka magiging attractive sa mata ng isang lalaki. Yes mga kamamay, may mga bagay ka lang dapat na sundan, may mga bagay ka lang na dapat mong gawin upang sa ganon muling manumbalik ang attraction mo pagdating sa isang lalaki. Ano bang ibig sabihin ng attraction? Ano bang ibig sabihin pagdating sa isang lalaki ng salitang yan? Pag sinabi pong attraction, ibig sabihin, ang lalaki po ay muling mahuhumaling, muli siyang mai-inlove, muli siyang magkakaroon ng espesyal na nararamdaman sa iyo o muli siyang hahanga sa iyo, muli siyang magagandahan sa iyo at yan ang gusto ko na muling maranasan mo pagdating sa isang lalaki. So mga kamamay, pasensya na kayo kung ganito ang aking boses, medyo may sakit pa tayo, medyo malat, usong ubo ngayon, so mag-ingat po tayong lahat, okay? So bago ko po simulan ang mga tips na aking sasabihin ngayon sa vlog na to, isa lang palagi ang hinihiling ko, wala naman po itong bayad, regalo nyo na. So don't forget to click the subscribe button at i-like yung video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Okay? So sa mga solid na commentators, maraming salamat. Mega shoutout sa inyo. Kilala nyo na kung sino-sino kayo. Okay? So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mas maging attractive ka sa mata ng isang lalaki? So number 1, ayusin mo ang iyong pag-uugali. Una sa lahat, yan yung pinakamahalaga kung bakit ko ito inuna. Bilang isang babae, dapat sa ugali mo magsisimula ang kagandahan. Dapat sa isip mo o sa ikinikilos mo sa iyong pagtrato sa ibang tao, dapat dyan magsisimula kung bakit at papaano maa-attract sa iyo ang isang lalaki. Simple lang naman kahit maganda ka, kahit matangos ang ilong mo, kahit matangkad ka at sexy, kung toxic naman ang iyong ugali, baliwala din po. Ang dami kong nakilalang ganyan. Maganda, balingkinita ng katawan, parang model, pero ang ugali, basura. Kapag kaganyan mga kamamay, nakaka-disappoint din po. Okay? Kung sa una yung impression, ma-attract ka, pero pagdating mo sa gitna, pag nakilala mo siya, madi-disappoint ka. At yun ang ayoko sa isang babae. Okay? Tignan mo yung bibig, kung magsalita, walang preno Kung ano-anong lumabas, basta na kung anong nasa isip niya, sasabihin niya. Kahit alam niyo naman siguro yung masasamang mga salitang naririnig natin. So, nagkakababaeng tao, ganun ang mga sinasabi. Kapag ka ganun mga kamamay, X po yan sa akin. Hindi po ako na-attract sa mga babaeng ganyan. Para sa akin, nakaka-turn off po yun. Kaya advice ko sa inyo mga kamamay, kung gusto nyo na maging attractive kayo pagdating sa isang lalaki o sa mga lalaki, ayusin nyo muna ang inyong pag-uugali. The way you treat people, the way kung paano nyo sila igalang, yung mga matatanda, okay? Yung mga kaedada ninyo, yung ibang tao, kung paano nyo sila i-approach, yan dapat ang una nyong tinitingnan mga kamamay. Kasi ang mga kalalakihan, kalimitan, madalas, karamihan, pero hindi lahat, dyan tumitingin sa inyong pag-uugali. So number 2, maging masayahin at ugaliing palaging ngumiti. Tandaan niyo mga kamamay, mas nakaka-attract po yung babaeng masarap tingnan kung ngumingiti. Tandaan niyo mga kamamay, ang dali pong lapitan, ang dali pong i-approach ng mga babaeng ngumingiti. Yung mga babaeng parang ang ganda-ganda ng aura. Kabaliktaran nito kaysa doon sa mga babaeng akala mo pinagsakluban ng langit at lupa, lagi nang galit, akala mo laging meron Ang noo, lagi nang nakaganyan. Wala ka pang ginagawa, wala ka pang sinasabi na parang parang mangangagat na Mga girls, mga babae kayo, kailangan yung aura ninyo, palamigin ninyo. Yung aura ninyo, pabanguhin ninyo. Di ba? Ang daling lumapit doon sa mga babaeng palaging nakangiti. Ang daling humingi ng approach. Ang daling pumasok sa isang usapan kung kita mo na yung babaeng yon is palaging humingiti. Pero kabaligtaran yan, ang hirap kausapin ng mga babaeng wala ka pang sinasabi, lumapit ka pa lamang, akala mo parang mga leonak kung mangangagat. Di ba? Huwag ganyan mga girls. Tandaan yung mga babae kayo. At kayo ang nilalapitan ng mga kalalakihan para pumasok sa buhay ninyo. Kung ikaw, isa kang babae ngayon na lampas na kayo sa kalendaryo at hanggang ngayon wala pang nanliligaw sa inyo,
Isipin nyo rin, baka nasa sarili nyo ang problema, baka yung aura ninyo mabigat, baka yung aura ninyo nakakatakot, baka yung aura ninyo hindi madaling pasukan ng conversation, kaya ayusin nyo po yan. Inyo po sanang ugaliin na ayusin ang aura nyo, yun nga, maging masaya at palaging maging positibo. Makakatulong yan para mas maging attractive ka sa isang lalaki. So number 3, dapat ikaw rin yung babae na may taglay ng kumpiyansa sa iyong sarili. Yes, mga kamamaya, napakalaki po ng factor ng self-confidence kung ikaw yung babaeng merong ganyan. Yung tipong kaya mong tumitig sa isang tao, kaya mong makipag-usap ng eye to eye sa isang tao, sa isang lalaki. Yun yung mga babaeng may self-confidence kumpara dun sa mga babaeng pag tinitigan mo, tumutungo na ganyan. Hindi na makapagsalita, hindi na makapagpaliwanag. Okay? Kapag ka binola-bola mo ng konti, namumula na. Hindi na kaya makipagsabayan. Tandaan niyo mga kamamay, ang isang babaeng may self-confidence, sila yung mga babaeng hinahanap-hanap ng isang lalaki sapagkat sila yung masarap makasama sa habang buhay. Hindi palaging sila ang dadalhin ng lalaki. Okay? So, ibig sabihin, kahit ang isang lalaki ay hindi niya kasama, kaya niyang dalhin ang kanyang sarili. Hindi siya kayang ipahiya. Hindi siya kayang apak-apakan. Kasi yung ibang mga babae dyan, kapag ka sila ay nasabihan ng isang masakit na salita, wala siyang self-confidence, hindi niya kayang ibalik kung ano yung mga masakit na salita ang sinabi sa kanya. Hanggang siya ay magdamdam na lamang, hanggang siya ay umiyak na lamang. Alam niyo yun, nagigets niyo yung aking gustong ipuntuhin dito. Kung ikaw yung babaeng may self-confidence, kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ka nagpapaapi, hindi ka nagpapaapak. Ganyan dapat ang mga babaeng may self-confidence. At yan yung mga babaeng kalimitang hinahanap ng mga kalalakihan. Maraming na-attract sa mga ganyang mga babae. Tandaan nyo yung mga girls. Okay? So next, mag-start ka ng mag-ehersisyo at magpa-sexy. Yes, mga kamamay. Practical tayo mga kamamay. Sadya po talagang tumitingin, kalimitan o karamihan ng mga kalalakihan sa katawan ng isang babae. Kapag ka nakita niya na, uy, ang sexy naman nito, di ba, nakakapanghina. Parang nagiinit ka o nagiinit ang isang lalaki sa iyo. Okay? So talaga na-attract ang isang lalaki kapag ka sexy ka. Kapag ka balingkinita ng katawan mo. Kapag ka conscious ka sa katawan mo at inaalagaan mo ito. Talagang kahit malayo ka na, nakasalubong mo isang lalaki, pilit nalilingon yan, pilit na titingin yan sa'yo. Bakit? Kasi nga na-attract siya sa ganda ng katawan mo, lalo na yung puwet mo kapag ka medyo malaki, medyo matambok, talagang kahuhumalingan niya ng mga kalalakihan. Okay? Kahit nga first time mo lang makikita, talagang nililingon ka pa rin eh. Kahit mga senior citizen, mga lalaking senior citizen, pag nakita niyang maganda ang katawan mo, baka nga sumipol pa ang mga yan. Kaya ako nagsasabi sa inyo, napakalaki po ng puntos kapag ka maganda ang katawan mo, kaya simulan mo na ang mag-ehersisyo at magpa-sexy ngayon pa lang. Alright? So next, maging mas malinis sa katawan at maging sa kasuotan. Mahalaga ito mga kamamay para ma-attract ang isang lalaki. Pag malinis ka sa katawan, ibig sabihin, mabango ka. Tandaan nyo, ang pagiging malinis o yung kalinisan ay kakambal ng pagiging mabango. Kapag ka malinis ka, mabango ka. Pero kung dugyot ka, alam mo na. Di ba? Kaya mga kamamay, pilitin po ninyo na panatilihin ang linis ng inyong katawan at syempre, pilitin nyo rin maging mabango. Okay lang sa amin kung wala kang amoy. Huwag lang mabaho. Kasi yung ibang mga kababaihan dyan, nagkakababaeng tao, hindi mo lang maalagaan yung kanilang hygiene. Okay? Hindi ko alam, siguro sanay na sila sa kanilang katawan. Pagka kasi nasanay na sila sa kanilang katawan, hindi na nila maaamoy yun. Unless may makapagsasabi sa kanila na hindi maganda ang kanilang hygiene. Amoy putok, nagkakababaeng tao, baho ng hininga. Girls, ayoko sanang pag-usapan to pero may mga babae pa rin ganyan eh. Gusto ko lang kayong i-remind para sa ganon, maiwasan at muli kayong maging attractive sa mata ng isang lalaki. And last, make sure kung magme-makeup, bagay sa inyo. Tandaan nyo mga kamamaya, yung iba dyan ang hihilig mag-makeup. Kamamay, magme-makeup ako kasi hilig ko talaga to at feel ko, dito ako maganda. Wala namang problema sa pag-makeup eh. Wala namang problema sa paglalagay ng kolorete sa mukha mo.
But make sure, kaya mo yung dalhin, kaya mo yung ipagmalaki, kaya mo yung isustain. Baka kasi mamaya maging OA ka sa paglalagay niyan. Baka yung iba sobrang kakapal ng kilay. Yung iba dyan, masyadong mahaba yung eyeliner. So, ayoko nung ganun. Kailangan, tingnan nyo, magtanong kayo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay, kung okay lang ba yung makeup na yon. Sigurado ako sila yung mga tao makakapagsabi sa iyo kung bagay o hindi. Sapagkat sila yung mga totoong nagmamahal sa inyo. Yung iba nga dyan, yung mga plastic Alam na pangit yung makeup, sabihin pa okay. Ayaw daw makasakit, pero sa totoo lang, sila yung mga taong plastic pagdating sa iyo. Lagi kang magtatanong doon sa mga kilala mo talagang best friend mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, nanay mo, tanong mo sa kanila kung okay ba yung makeup na yan. Kasi makakatulong po yan upang ma-attract ang isang lalaki. Kung maayos ang makeup mo, kung balansyado ang makeup mo, maraming mga kalalakihan ang hahanga, ang maaakit sa iyo at ma-attract. So yun lang muna sa kayo mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin upang muling ma-attract sa inyo ang isang lalaki. Pasensya na po kayo sa boses ko, medyo malat, pero sana kahit pa paano makatulong at na-share ko ng maayos. Okay, so for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at i-like yung video ito. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.